to God. God bless po sa lahat na nagkaloob sa ating mabait na Diyos. Mga minamahal, tayo po ay nadako na sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya ang bawat isa ay nanayakap po tayo tumayo. Tayo po tayo, mga minamahal. Magbigay po tayo ng doble pag-alang sa salita ng mga Panginoon. Dahil natin beloved preacher, get off for you. Praise the Lord, God sa ating beloved reality. Purihin po ang ating pagdakilang Diyos sa mga oras na ito mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ako po dakila at pagpapala po nating Ama, Diyos na kataas-taasan, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat amang banal. Sa matamis sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Diyos, sa mga oras na ito, kami po, O Diyos, ay nagpapakabang loob. Kami po ay humihingi po ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, sa ano po nasupungan ang bawat isa sa amin na nagkamali at nagkasana. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Sapagat hangad namin, mahal na Panginoon Diyos, na aming maunawaan at maintindihan ang aming pag-aaralan sa gabi ito. At maging sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala. At ikaw po ang maglagay ng mga salita na dapat po salitain. Yan po sa ganang akin, mahal na Panginoon Diyos, ay wala po akong magagawa. Bless you po at pagpalain ang aming pag-aaral sa gabi ito. At mangusap ka sa bawat isa sa amin. At alisin mo po lahat ng balakid sa gawal at hadlang sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. God bless you po mga kapatid. Kayo po ay makabalik po sa inyong mga inuupuan. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamahal na Panginoon. Muli po ang ating dakilang Diyos at sa gabi ito mga kapatid, muli po magandang gabi o natigit po sa lahat ang pinakamataas, pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At rin po sa aming mga kasamang manggagawa sa basan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong lahat mga minamahal ko, mga kapatid, sa mahal na Panginoon Diyos, isang mapagpalang gabi. At rin po sa lahat po, mga kapatid na ating po mga masugid nating taga-subaybay, sa ministeryo ito isang mapagpalang gabi na sa inyo pong lahat. At purihin po ang ating dakilang Diyos, ang ating po pag-aaralan, mga kapatid ko, sa gabi ito, may dahilan kung bakit ka nilikha. Tayo po mga kapatid, ikaw, mayroong dahilan bakit tayo po ay nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po nagkataon na tayo po ay nandirito lang sa mundong ito. Yung nagulat ka na ng isang araw, nandito ka na sa mundo at ang gandang babae mo pala. At ang gwapong lalaki mo pala. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos dahil mayroon pong layunin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, mayroon pong purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa Isaias, na ang sabi po dito ng Biblia, kung ating pong mababasa, mga kapatid, dito po sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 43, ang talata po, mga kapatid, ay 7. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Bawat kinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking ginawa. Oo, yaong aking ginawa. Inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nasabi ng Biblia, bawat tumatawag sa pangalan ng Diyos, nilikha ng Diyos. Amen. Bawat bumabanggit na Diyos ko, Panginoon, Panginoon ko. Ang sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos. Subalit, ang sabi po ng Biblia, ito po ay dapat naaayon
o ayon sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging panamuti sa mundong ito. Nilikha tayo ng Diyos para magpuri tayo sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos para magpasalamat tayo sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos para sumamba tayo sa Kanya. Yun yung mga layunin ng Diyos kung bakit ikaw at ako nilikha ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po natututo tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing na ipinagkakaloob mo sa akin. Salamat, mahal na Panginoon, sa aming nakakain sa araw-araw. Sa aming nakakain sa araw na ito o sa gabi nito. Ito'y pinapasalamatan natin sa Diyos. Bakit? Dahil po, mga kapatid, ito po'y naglalarawan na ikaw ay naaayon nga sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen. Pero, once na ito po ay hindi mo nagagawa, ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ay hindi sumusunod sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasi pag ikaw ay sumusunod ka sa Diyos, ano bang papasok dyan, mga kapatid, sa bibig ninyo para papasok sa inyong tiyan, pinapasalamatan ninyo yan sa mahal na Panginoon. Ano bang biyaya na sumayag sa inyong kamay ay pinapasalamatan ninyo sa Panginoon. Amen? Yung nagising tayo sa umaga, mga kapatid, malakas at malusog, so dapat nagpapasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Dahil simula gabi hanggang magdamag, binantayan ka, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. So narapat lamang na tayo po, mga kapatid, ay nagpapasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po na ginabayan mo kami sa buong magdamag at ginising mo kami sa umagang ito na taglay namin ang kalakasan at kalusugan na nagbubuhat sa iyo. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa buong maghapon naman, nagpapasalamat ka naman sa mahal na Panginoon. Nananalangin ka sa Diyos. Nagabayan ka niya sa buong maghapon, sa iyong paghahanap buhay, sa iyong pagkatrabaho. Yan yung patunay, kapatid, na tayo po'y umaasa at nagtitiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na lahat ng bagay na mayroon tayo, lakas, lusog, sigla, yan ho ay galing sa Panginoon. So narapat lamang ikaw at ako, tayong lahat ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Dahil nga hindi tayo, mga kapatid, sumulpot lang sa mundong ito. Ibig sabihin, mayroon pong lumikha sa atin. Mayroon pong lumalang sa atin na siyang narapat na ating sasambahin at paglilingkuran at paglalaanan, mga kapatid ko, ng oras para ikaw ay magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Pag nagtrabaho kayo, mga kapatid, ilang oras po ba yun? Ha? 8 oras na magtatrabaho ka. 8 oras, mga kapatid, o higit pa nga minsan eh. Amen? Yung iba pa nga, mga kapatid, talagang gusto nilang kumita, magkamal sila ng marami sa api, kahit gabi na. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtatrabaho. Di ba? Dahil gusto nilang kumita. Lahat tayo magsabi Amen. Subalit, napapabayaan nila yung isa sa pinaka-importante sa lahat. Pag kayo po maligo, ilang oras po ba kayo naliligo? Ha? 1 minute. Okay. Praise the Lord. Ha? Pag tumingin kayo sa salamin, ilang oras? Pag nagsuklay kayo ng buhok, ilang oras? Maraming oras na ginugugol natin para sa ating katawan, para sa ating pisikal. Maraming oras, mga kapatid ko, na ginugugol natin sa paglilinis ng ating tahanan. Subalit kapag dating sa prayer, pagdating sa pag-ugnayan sa Diyos, kahit 1 minuto nga, hindi ka nga makapanalangin eh. Amen. Di ba? Amen. Hello? Amen. Yun yung isa sa pinaka
importante sa lahat, mga minamahal kong mga kapatid, huwag nating kalimutan lagi na maisip natin lagi na mayroong Diyos na siyang lumikha sa atin, lumalang sa atin, na dapat ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa buong maghapon, sa buong magdamag, lagi kang nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Amen? Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka sa Panginoon. Pagka bago ka matulog, magpasalamat ka sa Panginoon. Manalangin ka sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Ibig sabihin, yan po ay patunay lamang na kinikilala mo o kilala mo ang lumikha sa iyo. Lahat tayo magsabi Amen. Lahat magsabi Praise the Lord. Ang sabi po, mga minamahal ko mga kapatid, sa isang sinabi, nasabi nito, tumigil ka. Ha? Ibig sabihin mga kapatid, mag-isip-isip ka muna. Hindi pagkakamali o aksidente ang buhay mo. Di ba? Lahat tayo magsabi Amen. Bakit? Kasi yung nabuhay tayo mga kapatid, ito po'y isang napakagandang regalo na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, na nasinayan natin ang mundong ito, na kung saan punong-puno ng biyaya at pagpapala. Ang sabi naman ng iba, Brad, simula nang ako'y ipinanganak hanggang sa mga oras na ito, grabe yung hirap pagsubok na aking pinagdadaanan. Naranasan ko na ang lahat. Halos tumapang na kami sa kahirapan. Pero yung sinabi mo na biyaya, pagpapala, hindi pa namin naranasan. Kapatid, madalas tumitingin lang tayo sa mga material na bagay. Madalas tumitingin lang tayo, kapatid ko, sa kung ano ang dumarating sa atin. Hindi natin tinitingnan yung ikaw, mga kapatid, malakas ka, malusog ka, bagamat dumaan ka man sa mga problema, subalit wala kang karamdaman, hindi ka tulad ng iba. Malakas ka, malusog ka, wala kang problema katulad ng iba. Di ba blessing yan? Di ba pagpapala yan? Amen? Yung iba nga, mga kapatid, halos magpakamatay na dahil sa bigat ng kanilang pinagdadaanang problema, pero ikaw lagi ka pang nakatawa. Masaya ka pa lagi. Di ba blessing yan? Lahat tayo masabi, Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, maraming tao na galing sa problema, galing sa mga pagsubok, galing sa karamdaman, lumalapit sa Diyos sapagkat alam nila kapag sila ay nasa Diyos, mayroon silang kapayapaan. Kapag sa Diyos, mga kapatid, kung magkakaroon sila ng kagalakan. Amen? Bakit? Dahil may Diyos na lumalang sa iyo. Mayroong Diyos na lumalang sa atin. Ang nais lamang ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, kilalanin natin siya. Amen? Unang puntos po natin mga kapatid, kilala ka na ng Diyos bago ka pa ipinanganak. Lahat tayo magsabing Amen. Alam naman ng Diyos kung ano yung problema mo ngayon. Amen? Simula nung ipinanganak tayo, alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan mo hanggang sa mga oras na ito. Anong problema at pagsubok na pinagdaraanan natin, lahat ng yan ay alam ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kapatid ko, hindi ka pa ipinanganak, alam na ng Diyos, kilala ka na ng Diyos. Amen? Amen? Alam din ng Diyos ang estado ng puso mo. Alam din ng Diyos ang estado ng buhay natin. Alam din ng Diyos ang kakayahan mo. At alam din ng Diyos ang pananampalatayang mayroon ka ngayon. Bakit? Wala ho tayong maitatago sa Panginoon. Amen?
Sa tao, maaari tayo makapaglihim. Sa tao, maaari mong hindi mo sabihin kung anong pinagdaraanan mo. Subalit sa Diyos, ang sabi, simula nung ikaw ay ipinanganak, alam ng Diyos kung ano kakayahan. Amen? Ang sabi po ng Galatia, Kapitulo 1, at talata po ay 15, ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Dito po mga kapatid, mga minamahal, nilalarawan po ng banal na kasulatan ang patutuo ng isang mananampalataya. Sino ang mananampalatayang ito? Sino? Sino yung mananampalatayang ito nagsabi? Hindi nyo kilala? Ang sabi niya, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sino? Si Saulo. Si Pablo. Ang sabi niya, mga minamahal ko mga kapatid, dahil kung sa estado ng buhay. Hello? Kung sa estado ng buhay, maganda ang buhay niya. Tama? Eh, hindi katulad ngayon sa atin. Maganda yung buhay ni Pablo. Abogado siya. Mataas ang kanyang pinag-aralan. Nag-aral siya sa kautusan ni Gamaliel. Ilocano siya. Mga minamahal kong mga kapatid. Subalit ang sabi niya, mas maganda at higit ang biyaya na ito ay galing sa Panginoon. Amen? Bakit walang tutumbas doon? Mga kapatid, yung kasaganaan ng mundo, hindi mo maikukumpara sa biyaya na kayang ibigay ng Diyos sa bawat buhay ng taong lumalapit sa Diyos. Dahil marami ho, mga kapatid, na marami hong tinatangkilik, mayaman sila. Subalit, punong-puno naman sila ng mga problema, mga pagsubok, mga pag-aalala. Balisang-balisa sila, mga minamahal kong mga kapatid. Subalit yung iilan sa atin, kahit halos wala hong makain sa loob ng isang araw, binisaya mo naman. Kahit sa isang araw, 2 beses lang kumakain, katulad mo, katulad ko. Hello? Pero, mga minamahal kong kapatid, iba ang saya kapag ikaw ay nasa Panginoon. Amen? Pagkamat minsan dumarating man sa atin yung mga problema, dumarating man sa atin yung mga pagsubok, subalit mga kapatid, mayroon pong salita ang Diyos na siyang nagpapaalala sa atin, nagpapalakas sa atin, na ang sabi niya, sa anumang paraan ay hindi kanya pagkukulangin. Hindi kanya pagbabayaan. Amen? Lahat tayo magsabing iman. Ang nais lang ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Dahil marami hong mga mananampalataya, mga kapatid, na akala ho natin matibay. Marami hong mga mananampalataya na akala natin kaya nilang humarap sa takbo ng kanilang buhay. Amen? Bakit nila kaya? Dahil umaasa sila sa kaya magpapalakas at magpapatatag sa kanila. Amen? Then once na pag tayo po'y umaasa sa ating kakayahan, sa ating galing, sa ating talino, sigurado mapapamali tayo. Sigurado mapapahamak tayo. Subalit kapag ikaw ay umaasa sa Diyos, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay umaasa sa kayang gawin ng Diyos, isang tiyak na bagay, itataas ka ng Panginoon. Amen? Ang sabi ho, mga minamahal kong mga kapatid, ng banal na kasulatan, ngunit nang magalingin ng Diyos, sa iyong kagalingan, mga kapatid ko, ay sa Diyos ha. Amen? Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod. Hello?
ibinukod. Ibig sabihin, mula pa sa tiyan ng kanyang ina, mga kapatid, bagamat napunta siya, mga kapatid ko, sa masamang gawain, sa kanyang simula nung siya po'y ipinanganak, hanggang siya nagkaisip, at natuto siya, mga kapatid ko, ng mga gawain ng mundo, pero ang sabi niya, sa kabila nun, siya po, mga kapatid, ay tinawag ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Siya po'y binago ng Diyos. Yung dati niyang pananaw sa buhay, mga kapatid, na napakataas. Dahil sa talino niya, kahit sino pwede niyang ipakulong. Amen. Di ba? Kahit sino pwede niyang hatulan. Bakit? Matalino siya. Amen. Hello? Lahat tayo magsabing amen. Kahit nasa tama ka, dahil sa kakayahan niya, mga kapatid, noong panahon wala pa siya sa Panginoon, kaya kanyang ipitin. Ganon siya. Subalit ang sabi niya, salamat sa Panginoon nang magalingin ng Diyos na ako ay kanyang tawagin mula sa kanyang, mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Siya po, mga kapatid ko, ay tinawag ng Diyos. Kailan siya tinawag ng Diyos? Nung siya po, mga kapatid, ay nagsimula pusigin niya ang mga mananampalataya. Amen? Hello? Lahat tayo masabing amen. Dahil simula noon, mga minamahal ko, mga kapatid, pinakinitan niya mga Kristiyano. Mga nangangaral na salita ng Diyos. Kaya minsan, madalas sa atin, mga kapatid, ang galing natin maghusga. Diba? Pag may mga taong masasama, talagang grabe ho. Mga kapatid, hinuhusgahan ng marami sa atin ng mga mananampalataya. Mga mananampalataya pa. Diba? Pero, hindi mo alam ang layunin ng Diyos. Yung nilalait mo, yung inuusig mo, yung pinagsasabihan mo, mapupunta ka sa impyerno. Baka isang araw, baka kasama mo sa simbahan. Di ba? Lahat tayo masabi, no? Ano ang sabi ng mga apostol? Nung malaman nila, mga kapatid, na itong si Pablo ay nangangaral na salita ng Diyos. Ito'y mananampalataya na. Natatakot sila. Bakit? Kasi alam nila na maaari silang ipahamak. Baka pumasok lang ito dito kasi para alam na natin yung buhay niya eh. Lahat tayo masabing amen. Pero dahil po, mga kapatid, ang Diyos ang tumawag sa kanya. Diyos naman tumawag sa atin, tama? Oo. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang ugali. Mayroong mabait, mayroong hindi. Oo. Ayaw ko yung aminin. Lahat ay musayang person. Is Pablo, inamin niya eh. Di ba? Oo. Bakit? Kasi ganun nga pag ikaw ay nasa mundo. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, unti-unti, babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi tuturo kasi sa iyo ng Panginoon yung dapat mong gawin. Ha? Nung tawagin si Pablo, ang sabi niya, Panginoon, ano ang kinakailangan kong gawin? Sabi ng mga Panginoon, sabi ni Pablo, yun ba ang mga kapatid, pwede mo ba may tanong yan? Panginoon, ano ba yung kailangan kong gawin? Nilikha pala ako ng mahal na Panginoon dahil mayroong tungkuling ibinigay sa akin ng Panginoon. Di ba? Lahat tayo masabing amen. Kaya pala ako nilikha ng mahal na Panginoon kasi mayroon palang magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Lahat tayo magsabing amen. Noong panahon na si Pablo, mga kapatid, ay napariwara siya. Siya po'y nagapi ng kaaway. Noong siya po'y panahon, mga kapatid, nalulong siya sa mga bisyo. Sumalit, panahon na yon, mga kapatid ko, wala pa siya sa Panginoon. Sumalit, dumating yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Siya po'y binago ng Diyos. Katulad mo. Katulad ko. Amen. Amen. Dati, hindi naman kayo nagsisimba. Di ba? Nagsisimba kayo dati? Ikaw na, nagsisimba ka ba dati? Ha? Madalas, marami sa atin, dati hindi naman nagsisimba eh. Di ba? Pero sabi ng banal na kasulatan,
nang magalingin ng Diyos na tawagin ka niya. Ngayon, lagi ka nang nasa simbahan, lagi ka nang nagpupuri sa Diyos, lagi ka nang sumasamba sa Diyos. Lagi ka nang nagpapasalamat sa Panginoon. Dati hindi mo ginagawa yan. Every Friday, every Sunday. Ngayon, ginagawa mo na sapagkat alam mo na yung pinaka magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Lahat tayo magsabing amen. Oo na, maminamahal ko mga kapatid, ang buhay mo ay bahagi na ng kanyang plano. Yung buhay natin, ito po'y bahagi na ng napakagandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Sabi po ng Jeremiah o ng Jeremias, kapitulo, anong talata yun? Anong kapitulo? 20, ano yan? Ha? 29, versikulo, ano yan? 11. Mayroon hong magandang plano ang Diyos sa atin. Gusto niya mapabuti ang buhay. Amen? Hello? Ayaw ng Diyos na mapapahamak ka. Ayaw ng Diyos na mapahiwa ka. Ayaw ng Diyos na gugulin mo yung buhay mo sa mga gawain ng mundo. Gusto ng Diyos, mga kapatid ko, maglaan ka lagi ng oras para sa Kanya. Mayroon hong purpose ang Diyos. Amen? Kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Amen. Lahat tayo masabi, praise Lord. Hindi ka napunta sa lupa ng nagkataon lang. Di ba? Eh, hindi naman tayo napunta dito dahil nagkataon lang. Lahat tayo masabi, amen. Di ba? Sino ba rin yung nakapunta ngayon dito kasi nagkataon lang? Ba? Nagkataon lang kasi napumunta ako dito sa lugar natin, kaya napunta ako dito. Di ba? Hindi naman eh. Kaya tayo nandito, mga minamahal ko mga kapatid, dahil sa Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, si Kuya Eric, wala yan dito. Hello? Kung hindi dahil sa Diyos, ang aking asawa, wala yan dito. Tama? Kung hindi dahil sa Panginoon, wala rin ako dito. Wala ka rin dito. Pero dahil sa Panginoon, kaya ka nandirito. Kaya tayo nandirito dahil sa Panginoon. Amen? Kaya tayo napunta sa lupang ito, sa mundong ito, dahil sa Panginoon. Nais ng Diyos, gamitin ka ng Diyos dito sa mundo. Amen. Payag ba kayo mga kapatid? Amen. Sige nga, umpisahin nyo. Kasi gagamitin kayo ng Diyos. Umpisahin nyo sa linggo, magdala kayo ng kaluluwa. Di ba? Isa yan sa plano ng Diyos eh. Lahat tayo masabi amen. Bakit? Kasi ho, mga kapatid, kayo kilala kayo. Di ba? Mga pamilya ninyo, mga mahal niyo sa buhay, kaibigan ninyo. So invite niyo, punta tayo sa simbahan, samba tayo. Magpupukit tayo sa Panginoon. Kasi mayroong magandang plano ang Diyos sa atin. Amen. Praise the Lord. O, di ba? Lahat tayo magsabing amen. Yun ho ay bahagi po yan sa plano ng Diyos. Kaya lang, madalas kasi marami sa atin, hindi ho natin na-apply. Amen? Pangalawa, ikaw ay dinisenyo para sa layunin. Ibig sabihin, mga kapatid ko, katulad ho ng mga ng manok, ano ba yung layunin para sa manok? Ano ba yung mga para sa kanila? Bakit naka-disenyo sila sa manok? Para katayin. Yung iba pa nga eh, ginawa pa nga ng brutal eh. Ginagawa pang pagsabog eh. O, di ba? Hello? Ginawa nila, pinagkakapirahan nila. Ano tawag yun? Ginapasampok. Oo, ginapauwak. Bakit? Kasi yun yung, kumbaga yun yung iniisip na nakadesinyo para sa manok eh. Amen? Pero sa ating mga mananampalataya, ang nakadesinyo para sa manok, kakatayin natin. Diba? Kasi sabi ng Panginoon,
Lahat ng mga gumagapang sa lupa, mga ibon, sa ipapawid ibon sa lupa, o mga manok, o ano yan, mga kapatid, mga isda, lahat na yan ay binibigay ko sa inyo ang pamamahal. Ibig sabihin, nasa inyo ang pamamahala, nasa tao. Amen? Ginagawang ola. Oh, di ba? Ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, dahil tayo po'y tao, mayroon pong nakadesinyo ang Diyos para sa atin. Ano ba yun? Ano yun? Dahil mayroon kang magagawa na hindi kayang gawin ng iba. Ibig sabihin mga kapatid, yung kaya mo bang gawin, kaya bang gawin niya ng manok? Hindi naman eh. Yung kaya mong gawin, kaya bang gawin niya ng baboy? Hindi naman eh. Di ba? Lahat tayo, sabi po sa noon. Naalala ko noon, mga minamahal kong kapatid, ang mga sinasama sa pasyal, di ba? Mga aso lang yung sinasama pag namamasyal. Pero meron na pong namamasyal na ang kasama nila, baboy. Katagatang na. Mayroon yan. Malala siguro, wala lang dito sa Pilipinas, kung mayroon pa mga kapatid. Pero sa mga ibang bansa, mayroon yan. Namamasyal sila, ang kasama nila, hatak-hatak nila, baboy. Di nyo ba nakita? Mayroon yan. Lahat tayo mo sa cross, Lord. Pero ito, maminamahal ko mga kapatid, nakadesinyo tayo dahil mayroon pong tungkulin na ibibigay ang Diyos na ikaw lang ang kaya makakagawa. Amen? Nung panahon wala ka pa sa Panginoon, sino ba yung ginamit ng Diyos para makapaglingkod ka sa Panginoon? Maaari pamilya mo, maaari kaibigan mo, maaari kapitbahay mo. Di ba? Mayroong gagamitin ng Diyos. Hello? So ngayon, dahil nandito ka, mga minamahal kong mga kapatid, ikaw rin ang gagamitin ng Diyos dahil yung hindi kayang gawin nila, kaya mong gawin. Amen? Alam nga naman ang gagawa niyan, yung mga tao sa mundo na hindi nila alam kung paano maglingkod sa Panginoon. Natural yung gagamitin niyan, yung mga taong naglilingkod na sa Panginoon. Nakuha mo man ninyo yung ibig sabihin? Yung ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, kung mayroon pong ginamit ang Diyos, dahil nakapaglingkod, kaya ka nakapaglingkod sa Diyos, mayroong ginamit ang Diyos, kaya ka nakapagpupuri sa Diyos, may ginamit ang Diyos, kaya ka nakapaglingkod sa Diyos, ikaw rin yung gagamitin ng Diyos para mayroon din makapaglingkod sa Diyos. Tama? Hello? Ibig sabihin mga kapatid, dapat ma-realize natin yun. Oo nga no. Kung walang ginamit ang Diyos, hindi ko masasabing pinagpala ako. Hindi ko masasabing nakilala ko ang Panginoon. Hindi ka magpatutuol dito para sabihin mo, pinagaling ka sa iyong karamdaman. Binago yung buhay mo. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Mula ka sa lusak ng pagkakasala, pinatawad ka ng Panginoon. Gusto ba ninyo yan mga kapatid? Hello? Marami kasi sa atin, sinasarili lang. Amen? Ayaw nating isabi yung kabutihan ng Diyos. Ayaw natin isabi yung pagpapala ng Panginoon. Kasi ang gusto lang natin, sinasarili lang natin. Di ba? Tikom lang tayo. Hindi, akin lang to eh. Ang akin, ang iyo. Ang akin, ang iyo, akin pa rin. Di ba? Dahil mo sa lilim. So, ang dapat, mga minamahal ko, mga kapatid, kung anong mayroon ka, matuto kang magbahagi. Amen? Lahat tayo magsabi personal. Kasi ang pinag-uusapan kasi dito, mga kapatid, yun yung isa sa pinaka-importante sa lahat. Ang hinahanap ng Diyos is yung kaluluwa ng tao ay maligtas. Amen? So ngayon, sino yung gagamitin? So natural, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, ikaw yung gagamitin ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, ako ang gagamitin ng Diyos. Di ba? Kasi may ginamit ang Diyos, bakit kayo nakapaglingkod sa Diyos? Amen? Ano sabi nung nangangaral sa kalsada?
Ha? Anong sabi nung nangangaral? Hindi lahat na nangangaral sa kalsada, sa basa na ang katwiran nila, hindi namin kinakalakal ang salita ng Panginoon. Mayroon pong mga nangangaral sa bus, sa mga sasakyan, sa jeep, mga kapatid ko, na ang sabi nila, tinanggap namin itong libre, ipinabahagi din namin sa inyo ng libre. Ibig sabihin, wala silang sobre. Amen? Hello? Wala silang sobre para ibigay doon sa mga sumasakay sa bus. Bakit? Kasi ang sabi nila, tinanggap namin libre. Kaya ibabahagi din namin sa inyo ang salita ng Panginoon, libre. Lahat ay magsabing amen. Ngayon, mga kapatid, kaya mo bang ibahagi ang salita ng Panginoon? Sa kilala mo, sa kaibigan mo, sa mahal mo sa buhay? Kasi darating ang araw, sa ayaw at sa gusto mo, darating ang araw, mga kapatid ko, mayroon pong paghuhukom. Di ba? Hello, payag ka. Payag ka ba na ikaw, nandun ka sa mabuting kalagayan, tapos yung pamilya mo, anak mo, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, nandoon sa kahirapan. Nandoon sa pagsubok. Yung pagsubok na yun, mga kapatid ko, hindi po yung pasamantalan. Amen? Yun po'y pangwalang hanggan. Kasi yung buhay natin dito sa mundo, pasamantala lang to. Subalit pag ang tao'y napunta sa impyerno, kahit pamilya mo yan, kahit kaibigan mo yan, pag napunta yan doon, darating ang araw, sisisihin ka nila. Sasabihin nila, bakit hindi mo sinabi sa amin? Na totoo pala ang langit, totoo ang impyerno. Ngayon nandito kami ngayon dito, naghihirap. Samantalang ikaw dyan, ang sarap ng buhay mo. Nakukonsensya ka na ngayon. Sana. Noong may pagkakataon pa, sinabi ko sa kanila. Di ba? Ano sabi nung kanta? Ang sabi nung kanta, kalimutan rin. Ang sabi nung kanta, mga kapatid, habang may pagkakataon pa, hindi ko kasi masyado. Kailan mo ba ibibigay ang iyong buhay at lakas sa Panginoon? Kailan ba ibibigay? Kalimutan ko kasi. Pero ganun yun eh. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Oo. Lahat ay masayang personal. Ngayon doon ka na magsisisi. Sana, sinabihan ko yung kapatid ko na totoo ang impyerno. Hindi sana sila punta doon eh. Di ba? Pero, kung sinabihan mo na sila, totoo ang langit, totoo ang impyerno, kailangan mo magsisi, maglingkod ka sa Panginoon, sumama ka sa amin. Ayaw sumama. Kasi hindi nga naniwala eh. Sila naman ngayon magsisisi, sana naniwala kami. Kung naniwala kami, sana wala kami ngayon dito. Hello? Lahat ng sign first Lord, wala kang pananagutan doon. Amen? Pero, pag hindi mo sila sinabihan, hindi mo sila pinaalalahanan, nagpatuloy sila sa kanilang paggawa ng kasalanan, malaki ang pananagutan mo doon. Di ba? Mayroon pa kayong konsensya. Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Kukonsensyahin kayo. Baka kahit nandun ka sa langit, di kayo makatulog eh. Sorry. Di ba? Nagkonsensya ka ngayon. Dapat ito sinabi ko eh. Kaya hindi ko nasabi. Nahiya kasi ako eh. Babalik ko na. Tapos sabihin, Panginoon, kung pwede, makabalik ako doon. Mayroon pa akong 5 kapatid doon, gusto ko sila sabihin. Wala na. Kaya sabi na mahal mo, kahit ilang patay pa yung magbangon, para sabihin sa kanila na totoo ang langit at ang impyerno, kung ayaw talaga nilang maniwala, hindi talaga sila maniniwala. Amen? Kaya habang may pagkakataon pa tayo, kapatid, sabihin natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin, ang mahalaga po, in-invite natin sila. Darating ang araw, hindi ka sisisihin ng Panginoon. Amen? Hello? Lahat tayo sabi first Lord.
Pero kapatid, ito ang isa sa nais ng Diyos. Kasi maganda kasi ang plano ng Diyos sa atin eh. Amen? Ang sabi, ang iyong mga kaloob ay may mga kaakibat na tungkulin. Diba? Bawat kaloob kasi na mayroon tayo, halimbawa, nagpapaawit ka, halimbawa, nangangaral ka, nagtuturo ka sa mga choir, sa mga children's choir, o ano man yung inaalalayan mo yung mga kapatiran. So may mga tungkulin. Di ba? Yung pagtawag sa atin ng Diyos, may mga kaakibat na tungkulin. Alam niyo po ba yun yung tungkulin? Yun yung isa sa pinakamahalaga na kailangan din natin. Bakit? Kasi ikaw lang yung kayang makagawa niyan. Tama? Tama? Hello? Yung ikaw ay magpapasalamat sa Panginoon, ikaw yung nakakagawa niyan. Kasi marami sa atin, hindi nagpapasalamat eh. Hindi na nagagawa. Ngayon, kung kaya mo gawin, pasalamat ka lagi sa Panginoon. Kung hindi mo pa nagagawa, gawin mo na, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi gagamitin ka ng Diyos eh. Para magpasalamat ka sa Kanya. Tama? Pangatlo, ang layunin ay dapat isa buhay. Ang layunin ay dapat isagawa. Ang layunin, mga minamahal ko mga kapatid, dapat nating gagampanan. Amen? Amen. Kasi yun yung nais kasi ng Diyos eh. Marami kasi sa atin, wala lang, okay lang. Di ba? Walang application, walang, may pagsunod naman, pero yung ini-apply, wala. Yun yung isa sa nais ng Diyos na dapat i-apply natin kung ano po yung ating mga tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Kasi ikaw lang yung makagawa niyan. Di ba? Hindi naman kayang gawin ng anak mo. O di, ikaw yung makagawa. Yung kayang gawin ng anak mo, hindi mo magagawa. Sino yung gagawa? Di ba? Tama? Lahat tayo masabing amen. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mabuti at masama ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng Diyos. Lahat tayo masabing amen. O yung anak mo, kaya magpaawit. Pero ikaw hindi kaya magpaawit. Di ba? O yung asawa mo, kaya tumugtog. Pero ikaw hindi makatugtog. Pero nagsama-sama. Nagkakaisa. Amen? Lahat na nga eh. Wala na nga lahat eh. Wala pang ginagampanan. Wala talaga. Di ano ngayon ang mangyayari? Pero, kung isa sa inyo ay may ginagamit, isang tiyak na bagay, magkakaroon sila ng desire sa puso nila. Ginamit yung anak ko, ginamit yung asawa ko, ginamit yung tatay ko, ginamit yung kapatid ko. Ako din kaya. Di ba? Lahat tayo magsabing amen. Bakit? Kasi dapat isa sa buhay natin. Kung ano yung tungkulin na ibinibigay sa atin ng Diyos, ano yung sinasabi sa atin, dapat natin itong isa sa buhay. Dapat natin itong gagampanan. Amen? Pangalawa, huwag mong sayangin ang iyong mga araw. Ayan, marami kasi sa atin sinasayang. Amen? Sinasayang yung kailang mga araw. Di ba? Naghapon na lang, nag-umaga na lang. Itong natapos yung isang linggo, wala. Hindi pa na nakapanalangin sa Diyos, hindi pa na nakapagpuri sa Diyos. Tapos may mga linggo pa nga hindi pumupunta ng simbahan. Sayang. Hello? Lahat tayo masabi, praise Lord. Kung yung mapunta ka ng langit, mga minamahal ng kapatid, mayroon pong, anong tawag nila, yung requirements? May requirements kailangan? O dapat, para mapunta ka ng langit, dapat mayroon kang 10 na 300 na pagsamba. Naku, 300. O dapat ko itong 300. Wala namang ganun eh. 466. Dapat kumpleto yung attendance mo. Wala namang gano'n. Hello? Dahil kung mayroong gano'n, mga minamahal ko, mga kapatid, sigurado ako, uunahan nyo na kami.
Di ba? Uunahin na kami kasi meron ganun eh. Pero wala. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Hindi ito contest ng pabilisan ng takbo. Kundi ito po, mga kapatid ko, ay katapatan. Amen? Ibig sabihin, habang buhay ka, habang may lakas ka, dapat gawin mo kung ano ang inuutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun yung nais ng Diyos eh. Nais ng Diyos, maligtas tayo. Nais ng Diyos, mapunta tayo ng langit. Subalit, ang nais ng Diyos, gawin mo rin kung ano ang tungkulin na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Amen? Kasi yung mga manggagawa, kinanalangin sila, nagpupuri sila sa Diyos, pinagpipre kayo, pero kayo hindi kayo nagpipre. Amen? Tinutulungan na nga kayo eh. Meron namang magitan sa inyo para ipagdasal kayo. Pero ang kailangan din natin, tulungan din natin ang ating sarili na lalo pa tayo mapalapit sa Panginoon. Amen? Kasi nagpapalakas tayo sa Panginoon eh. Hindi tayo nagpapalakas sa tao. Di ba, pag nagdadasal ka, hindi ka nagpapalakas doon sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, kundi nagpapalakas ka sa Panginoon. Amen? Amen? Di ba, anong ginagawa ng mga sip-sip? Kung nagpapalakas sila. Sila yung madalas tinataas eh. Bakit? Kasi nagsisip-sip sila eh. Yun yung masama na sip-sip. Huwag nyo gayahin yun. Pero yung malapit ka lapit sa Panginoon, umiiyak ka sa Panginoon, yan yung gayahin ninyo. Amen? Lahat tayo masabi, praise the Lord. Kasi sabi ng mahal ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay kanyang bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay kanyang pagbubuksan. Yan yung dapat yung gawin. Madalas kasi sa atin kapag may problema, sinasabi natin sa kapitbahay natin, sa kilala natin, sa close friend natin, sinasabi natin sa kanila, pero dapat pala sa Panginoon mo sabihin. Amen? Tapos yung iba, sa Facebook sinasabi, namatayan kami, hiwalay na kami. Tapos, nag-away kami. Maraming ganun eh. Tapos sabi ng mga netizen, mga nakakita, wala na sila. Ang nangyari tuloy, napag-chismisan ka pa tuloy. Di ba? Kasi hindi lang isang tao makakita niyan eh. Maraming tao makakita niya. Pero, sa Panginoon mo sabihin, Lord, ikaw na ang bahala. Di ba? Siya yung magbibigay, mga kapatid, ng tama para sa iyo. Madalas kasi sa atin, nagmamadali. Gusto kasi natin instant. Di ba? Gusto natin agad-agad. Pero, hindi natin inaalam kung ano pala yung plano ng Diyos. Ano yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pangalawa, huwag mong, pangatlo, lakaran mo ang inihanda ng Diyos. Di ba? Yun yung dapat nating lalakaran eh. Ano ba yung dapat natin lakaran? Yung lakad na inihanda ng Panginoon. Amen? Kasi may lakad kasi na inihanda ang Diyos eh. Pero meron din lakad na inihanda ang mundo. Yun yung papunta sa kapamakan. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang lakad mo, pag ikaw ay sa Panginoon, bagamat bumagsak, babangon ka ulit. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Amen? Hello? Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Bagamat nagkamali, babangon ka ulit. Bagamat nagkukulang, babangon ka ulit. Bagamat nagkakasala, babangon ka ulit. Bakit? Kasi nga, nasa daan ng Panginoon. Lahat tayo magsabing amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Okay, last. Pangunahing katotohanan. Yung mga pangailangan ho natin, mga kapatid. Diba? Kasi mga pangunahing katotohanan. Ano yung katotohanan na nais mo sa buhay mo? Pero kung sa atin, ang katotohanan kasi na dapat kailangan ng tao, ang Diyos. Amen? Kasi yung mundo kasi mapanlin lang. Diba? Huwag mo naman hayaan na isa ka sa gagamitin ng mundo.
nag-aaway para manlinlang ka, mandaya ka. Eh si Satanas kasi hindi naman lalabas yan sa tabi mo na pangit eh. Lalabas siya, guwapo. Guwapa. Di ba? Hello? Ganun siya. Oo. Madadaya ka talaga, malilinilang ka talaga. Pero lakaran mo katotohanan. Lakaran natin ay ang nakasaad sa Biblia. Kasi pag yung nakasaad sa Biblia, yun yung ating basihan, yun yung ating batayan. Kung ito ba ayon sa kalooban ng Diyos? O di, praise the Lord. Tama? Lahat tayo magsabing amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ang sabi ho, mga minamahal kong kapatid, hindi ka narito na nagkataon lang, narito ka dahil may tungkulin ka. Narito tayo dahil mayroong tungkulin tayo. Ano ba yung tungkulin natin sa Panginoon? Okay, nag-organ ka, praise the Lord. Nagpapaawit ka, praise the Lord. Nag-preach ka, praise the Lord. Nagpapasalamat ka, praise the Lord. Naglilinis ka, praise the Lord. Lahat ng yan, tungkulin na ibinigay sa atin. Amen? Lahat tayo masabi, praise the Lord. Ang kailangan ho natin mga kapatid, araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Amen? Kailan yon? Araw-araw. Pagising mo sa umaga, manalangin ka. Bago ka matulog, manalangin ka. Bago ka kumain, manalangin ka. Bago ka umalis ng bahay, manalangin ka. Lord, Panginoon, ano ba yung pagtawag ninyo sa Panginoon? Ano ba yung pagtawag ninyo sa Panginoon pag kayo manalangin? Mayroon kasi tayong kanya-kanyang address sa pagtawag sa Panginoon. Sa Biblia, Ama namin nasa langit ka. Ikaw, ang sabi mo, Panginoon. Lahat tayo magsabi amen. So meron po kanya-kanya tayong address, mga minamahal kapatid. Pero ito po ay patungkol sa pananalangin natin sa Diyos. Pananalangin ito po, mga kapatid ko, ay paghingi ng gabay at tulong sa Panginoon. Amen? Nasa pagsubok ka ngayon, manalangin ka sa Panginoon, Lord. Tulungan mo ako, nasa pagsubok ako ngayon. May karamdaman ka ngayon. Lord, tulungan mo ako, may karamdaman ako ngayon. Pagaliin mo ako sa aking karamdaman. Hello? Hirap na hirap ka ngayon, Lord. Tulungan mo ako, hirap na hirap ako ngayon. Nangihina ako ngayon, Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas. Yun yung nais ng Diyos. Mga minamahal ko, mga kapatid, oo, alam ng Diyos yung kalagayan mo. Subalit, ang nais din ng Diyos, kapatid ko, nung natututo tayong lumapit sa Kanya. Amen? Di ba maraming may sakit? Maraming may problema. Maraming nasa pagsubok. Marami sa atin na makasama natin sa simbahan. Kaya lang nakalapit sa Panginoon dahil may problema. Kaya lang nakalapit sa Panginoon dahil may karamdaman. Kaya lang nakalapit sa mahal ng Panginoon dahil nalulong sa bisyo. Yung iba naman, mga kapatid, kaya nakalapit sa Panginoon kasi yung magulang nila, yung tatay at nanay nila, naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Lahat tayo magsabing amen. Lahat ng yan, mayroon pong plano ang Diyos. May ginamit din ng Diyos. Subalit, ang sabi, mga minamahal ko, mga kapatid, tulungan din natin yung ating sarili. Gusto ninyo? O, tulungan natin yung sarili natin. Maglingkod tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Okay, sa mga oras na ito, mga minamahal kong kapatid, lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Umasa tayo sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya na lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon. Praise Lord, hallelujah.
Huwag nating sayangin mga kapatid ang pagkakataong ibibigay sa atin ng Diyos. Patuloy po tayong inaanyayahan ng ating pinagmamahalang Panginoon. Patuloy ang ating pong dakilang Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na magkamit ka ng kaligtasan. Nais ng Diyos na hindi ka mapapahamak. Kung ngayon hirap na hirap ka,
Ngayon, nasa pagsubok ka. Ngayon, nasa problema ka. Ngayon, may karamdaman ka. Anumang kalagayan natin sa buhay, ang nais ng Diyos ay lumapit ka sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa mga oras na ito, mga kapatid, mga minamahal, sa amin po mga masugid naming taga-subaybay, lumapit po kayo sa mahalapan ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya kang abutin ng Diyos. Kayang pagalingin yung karamdaman mo. Kayang baguhin ang buhay mo. Kaya kang bigyan ng biyaya at pagpapala. Nais lang ng Diyos na isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sa mga oras na ito, mga minamahal ko, mga kapatid, manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang gabay at patnubay, ang Kanyang tulong, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang awa at habag. Isang tiyak na bagay, mas-surprise ka sa kayang ibigay ng Diyos. Dakila at mawagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat amang banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa gabing ito, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Kami, O Diyos, ay nagpapakumbang loob. Kami po ay humihingi po ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Patawarin mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Abutin kami ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Nakikita mo po, mahal na Panginoon Diyos, ang aming kalagayan. Anumang problema, suliranin na kinakaharap ng bawat isa sa amin. Kami po, O Diyos, ay tulungan at palakasin, patatagin, mahal na Panginoon Diyos. At abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat ng aming mga minamahal na mga kapatiran na naririto. Pagalingin mo po sila, O Diyos, sa kailang mga karamdaman. Tugunin mo po, O Diyos, ang kailang po mga kahilingan. Ipagkalo mo po ang lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Simula po, O Diyos, sa pagpapalang pagpisikal, material, pinansyal, higit sa lahat, ang pagpapalang pag-espiritual. Abutin kami ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, nakikita mo po, mahal na Panginoon Diyos, ang kalagayan po ng lahat ng iyong mga anak. Nakikita mo po ang kalagayan, mahal na Panginoon Diyos, ng lahat ng mga mananampalataya. Lord, nakikita mo po ang kalagayan ng bansang ito ng Pilipinas, mahal na Panginoon. Amin pong idinadalangin sa iyo, Diyos. Ikaw po ang magkontrol ng lahat ng bagay. Ito po'y aming iniasa at ipinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, in Jesus' name. Amen. Tayo po mga kapatid ko ay lumapit sa mahal na Panginoon Diyos. Kung kayo po may mga problema, may taglay na karamdaman, sa amin po mga masugid namin taga-subaybay, ipatong po ninyo ang inyong kanang kamay sa cellphone na screen o gadget na inyong ginagamit. At sa lahat ng mga kapatiran po natin na rito, tayo po mga kapatid ko ay manalangin sa mahal na Diyos. Itas ating ipatong ang ating kanang kamay sa ulo at ay pong kaliwang kamay, ilagay po niyo sa parte ng iyong katawan kung saan po naroon ang iyong mga karamdaman. Kung kayo po may mga problema, pwede niyo itaas ang iyong pong dalawang kamay. Manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos. Dakila at papagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ano man pong uri ng karamdaman na mayroon po ang lahat ng iyong mga anak. Ano man uri ng karamdaman na mayroon po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Ito po ay pawin mo po. Ito po ay aming sinasawaan sa pinakamatamis, sa pinakamakapangyarihan pangalan ni Jesus. Mga problema at pagsubok, cast out in Jesus' name. Karamdaman, ito may cancer, low BP, asthma, diabetes, ulcer, anemic, hanggang ubusin po muna dyan. Lahat ng karamdaman galing sa ulo hanggang sa paa ay aming sinasabay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Lahat po masabi, praise Lord. Lahat po masabi, hallelujah. Praise Lord. At puri po ang ating dakilang Diyos na po tuloy-tuloy na mga kapatid. So magpatuloy po tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Diyos.
huwag po natin pabayaan ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sa araw po ng linggo, huwag po natin kalimutan ang ating pong general service at sa mga kapatid po natin na hindi po natin nakasama sa gabi ito, sa araw po ng linggo, sila po ay ating pong anyayahan. At sa mga oras na ito, tayo po ay tumayo na at tayo po ay manalangin para sa ating pasamantalang pagtatapos. Dakilan magpala po namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal sa magaling sa pangalan mo po, mahal na Panginoon Diyos. Salamat po sa pagkataong ito na ipinagkalo mo po sa amin, mahal na Panginoon Diyos, na matagumpay ang iyong pananagawain na aming isinasagawa, mahal na Panginoon Diyos, simula po sa mga papuring awitin, joyful song at solemn song, sa mga buhay na patotoo, magsabahagi po ng pagbibigay at higit sa lahat sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Maging sa amin po pasamantalang paghiwalay, iwalay po ang bawat isa sa amin, ngunit ang iyong pong dakilang pag-ibig ay huwag pong mawalay sa amin. Sa mga kapatid namin na uwi po sa kanilang mga tahanan, ingatan mo po sila at gabayan. At muli, O Diyos, ibalik mo po sa araw po ng linggo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen.